Happy Lord's Day, everyone. Welcome to our online worship celebration. So as we come together to sing and worship, let's be thankful in our hearts. Psalm chapter 149 verse 3 says, "Let them praise His name with dancing and make music to Him with timbrel and harp. Sing with joy and feel free to dance because we're in the presence of God." Let us all forget about our worries and just focus on the love around us. Our worship is like a beautiful song of thanks, telling God how much we appreciate Him. Every note, every word is a way of saying thanks. In this special time, let's find comfort and strength. Worship with all your heart because we're surrounded by grace. Let us all give praise to our God. Goodbye.
Your ways are higher.
Let us proceed to our communion. On the night that he was betrayed, Jesus ate his last supper with his disciples. And knowing what he would accomplish through his sacrifice, he instituted the Holy Communion. In Luke 22, verse 19 to 20 says, "And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, 'This is my body given for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after the supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.'" His loving instruction is that we are to remember him as we partake of the Holy Communion. Jesus wanted us to be conscious of how his body was broken for our wholeness, and his blood was shed for the forgiveness of our sins. And whenever we partake in this consciousness, we proclaim the Lord's death till he comes. Dear Lord Jesus, we come to you and remember all that you have done for us on the cross. Thank you for loving us so much. You gave up heaven for us. Thank you for allowing your body to be broken so that ours might be whole. As we partake of the bread, we are declaring that Jesus' health and divine life flows in our mortal bodies. No sickness can remain in our body, because the same power that raised you from the grave flows through us. By your stripes we are healed, and when we partake of the cup, we are declaring that we are forgiven and have been made righteous. Your blood has redeemed us from every curse, and today we can freely receive all the blessings that come from you. Amen. Let us eat the bread and drink the cup. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa aklat ng Pilipos, Kabanata 4, Talata 17, "Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating pong pagbibigay, hindi po nangangahulugan na binabawi ng Panginoon ang mga blessings na ipinagkakaloob niya sa atin. Tandaan po natin na ang lahat ng meron tayo ngayon ay galing sa kanyang biyaya at grasya. Ang pagbabalik bilang kaloob natin sa Panginoon ay sagradong utos na magtuturo sa atin na dapat gawin natin ang pagbibigay ng bukal sa ating mga puso, at pag naipamuhay natin ito, ang gantimpala sa atin ng Diyos ay buhay na masagana. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, bilang pasasalamat at pagluwalhati namin sa iyo, Panginoon, buong puso po naming ibinabalik sa iyo ang 10 bahagi at handog sa lahat ng pagpapala na ipinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw. Ang pagbabalik namin ng aming 10 at handog ay hindi na upang kami ay pagpalain mo, kundi pagkilala namin sa iyo bilang Diyos ng lahat na aming sasambahin, susundin at aalayan ng aming mga buhay. Kasiyahan mo nawa ang aming mga handog. At nangangako na mamumutawi sa aming mga labi na kami ay maglilingkod sa iyo habang kami ay may hininga. Salamat po sa pagdadalisay at paglilinis ng aming buhay. Nawa ang pagpapakita ng aming pagsamba ay maging kaaya-aya sa iyo at magbigay kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen.
Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Welcome po sa lahat ng ating mga kapatid sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Welcome to everyone, sa lahat ng mga casual Christians at sa lahat ng mga committed Christians sa ating simbahan. Welcome. Nawa ay matuto tayong sumunod at maging tapat, maging consistent sa ating Panginoong Diyos. Napakalaga po ng mensahe na nais ko pong dalhin po sa inyo sa araw na ito. My topic today is entitled, When Your Heart Gets Far. When Your Heart Gets Far. Nais ko pong basahin po ang Biblia at itong sabi, lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita niya ang ilan sa mga alagad niya na kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kinaugalian. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na mga Pariseo ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana, tulad ng paghuhugas ng tasa, ng pitsel, sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sinusunod ng mga alagad mo ang turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kinaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo ay mga katuruan ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon. Pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina. At ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong yon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang sa gayong paraan. Pinapaulang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong itinuturong katulad nito. Ito po'y nasa aklat ng Marcos, Kabanatang 7, mula sa talatang 1 hanggang 13. Merong mga tao noon na laging laman ng templo. Sila yung mga tagapagturo ng kautusan, ang mga eskriba at mga Pariseo. They were religious people. They memorized the Torah or the 5 books of Moses. Kabisado nila ang mga kautusan, ang 5 aklat na sinulat ni Moises mula sa aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, mga Bilang at Deuteronomio. Sila'y mga tinaguriang mga relihiyoso at mga tumatawag sa Diyos. Pero, bakit hindi sila magkasundo at ng Panginoong Hesukristo? Hindi ba dahil sila ay sinasabing malapit sa Diyos, ay dapat sumasang-ayon din sila sa paniniwala ni Jesus? Pagsunod at paglilingkod sa Diyos din ang dala ring mensahe ng Panginoon. Pero bakit malayo ang loob nila kay Jesus? Ang totoo, lahat ng kanilang pagiging relihiyoso at paglilingkod sa templo ay pakunwari lang lahat. Malayo ang kanilang kalooban sa Diyos at ang kanilang ginagawa ay pawang ritual lamang. Pwede kaya tayo mga Kristiyano ay maging kagaya ng mga Pariseyong ito na malayo ang puso sa Diyos? Nakakalungkot isipin na may dati kang kasama sa pagsamba, ngunit ngayon ay wala na. Dati sobrang init, pero ngayon, higit pa ata sa yelo ang panlalamig.
Dati ang tindi ng pagsuyo, pero ngayon ang puso ay parang sobrang ang layo. Ang malungkot ay yung mga Kristiyano na maaring nasa loob pa ng templo. Maaring ngayon kasama mo sa loob ng templo, pero ang puso sa Diyos ay masyado nang malayo. When your heart gets far, itong nais ko pong ibahagi sa araw na ito. Kapag ang puso ay malayo, ano bang makikita sa isang tao, sa isang Kristiyanong malayo na ang puso sa Diyos? Kapag ang puso ay malayo sa Panginoong Diyos, when your heart gets far, una, it will affect your love. Kapag ang puso ay malayo, apektado ang pagmamahal. When you are full of love, everything is wonderful. When there is no more love, you will begin to find fault. Magsisimula kang maghanap ng maipupula, magsisimula kang maghanap ng maibubutas, magsisimula kang maghanap ng diferensya o ng maipipintas mo sa paligid mo, sa pastor mo, sa simbahan mo. Magsisimula ka ng mag-criticize ngayon, ang dami mo nang nasasabi. Sabi ng verse 2, sabi nasa natin kanina sa Mark chapter 7, in verse 2, they found fault. Yun ang trabaho ng mga religious Pharisees na ito. Ang hanapan ng diferensya o maipupula sa Panginoon at sa mga disipulong kasama niya. Jesus had come to heal them and to save them, and all they could do is to criticize Him. Ang purpose ni Lord ay magpagaling at magligtas. Pero wala silang ibang ginawa kundi ang mag-criticize at hanapan ng mali ang Panginoong Hesus. Napansin niyo po ba ito, mga kapatid, sa mga Kristiyanong malalayo na din ang loob sa Diyos? Ang dami na nilang nasasabi sa simbahan, sa Panginoon, sa dating kasamahan. Wala ka ng tamang sinabi at wala ka ng mabuting ginawa. Lahat na lang mali para sa kanila. Yung tamang sinabi mo, minamali. Yung mabuting sinasabi mo, minamasama. Yung maganda, pinapapangit. Men whose hearts stray from God, quit loving Him, and start complaining. Ang mga taong malalayo ng loob sa Diyos, wala ka nang maririnig kundi reklamo at kapangitan ng paligid. When you are full of love, everything is wonderful to you. Everything becomes beautiful when you are full of love. Sabi nga ng tula, sa mata mo, siya ay mutya. Sa mata ng iba, siya ay muta. Buhok mo'y aalon-alon, koto mo'y patalon-talon, mata mo'y maririkit, muta mo'y dikit-dikit. Magayon perme ang nasasabi mo kapag punong-puno ka ng pagkamuot sa puso mo. Pag full of love ka, nako, the church becomes a lovely place to you. The people becomes wonderful to see. Your pastor is special to you. The music is awesome. The dance is fun. The message is inspiring. The atmosphere is lovely. Everything becomes beautiful. The word, the message, the church, the people, the facility, the dance, the music, everything is wonderful. Maski maaringasa, ayos lang. Maski diri magayon ang sound sa microphone, ayos lang yan. Ayos lang, gabos, kasi punong-puno ka ng pagmamahal sa Diyos. Tingnan mo yung tatay ng prodigal son. Kahit ang bantot-bantot na at ang dungis-dungis ng kanyang anak, pero pinaghahalikan sa liig. Ayos lang, kasi punong-puno ng pagmamahal. Dahil punong-puno ng pagmamahal sa Jesus, lahat tinanggap niya. Ayos lang sa kanya. Ang hapdi ng mga hagupit, ayos lang. Ang mabigat at magaspang na krus, ayos lang. Ang makirot na koronang tinik, ayos lang. Ang masakit na pagbaon ng pako, ayos lang. Sabi ng Biblia, who for the joy that is set before Him, He endured the cross, scorning its shame. Sino yung joy niya that is set before Him? Sino yung kagalakan naghihintay sa Kanya? Ikaw yung kapatid at ang kaligtasan mo.
Kapag punong-puno ka ng pag-ibig, kahit mahirap, gagawin mo. Ginawa ng Panginoon Jesucristo. Kapag punong-puno ka ng love, kahit dampa o bahay kubo, paraisong tingin mo. Maski nga ni balag ang busis mo, magayunos pagbati mo. Maski ang itsura wasak, ang pag-imod mo wapak. Kahit yung amoy niya nakakasuka, sa'yo nakakasiya. Sa iba siya ay melon amoy, sa'yo siya ay amoy melon. Pero kapag lumayo ang puso, puro nakapangitan ang may imod mo. Si pastor, pangit. Ang church, pangit. Ang mensahe, pangit. Ang music, pangit. Ang mga tao sa paligid mo, pangit. Ang turugtugan, pangit. Pati ang itsura mo, pangit. When your heart gets far, it affects your love. Pangalawa, when your heart gets far, it affects your obedience. Apektado ang pagsunod. Verse 8, laying aside the commandment of God. Napansin mo ba noong inspired ka kay Lord? Kahit mahirap na utos, nagagawa mo, kapatid. Kahit may sakripisyo, nagagampanan mo. Nakakapag-taste ka ng buong buo. Kasi yung puso mo na kay Lord, bihag ni Lord yung puso mo. Sobrang tiwala mo kay Lord. Hindi ka nakakaramdam ng panghihinayang sa ibinibigay mo. Kung pwede nga lang, ibuhos mo lahat, gagawin mo, kagaya ni Magdalena, na kahit mamahaling pabango, ibinuhos lahat sa paan ng Panginoon. Kapag punong-puno ka ng pag-ibig, punong-puno ka ng pagsunod, pag ang puso mo ay malapit sa ating Panginoon, susunod ka ng susunod. Ang harayo, nagiging harani sa imo. Ang mapagal, nagiging masayon sa imo. Ang magubat, nagiging magian sa imo. Kasi yung puso mo na kay Lord. Sabi nga, kahit pagod, sugod, maski halhal, balbal, diri ka na uulang san bugabog. Pauran kun paururan, baklay kun baklay. May payong uwara, maski mainit ang panahon, dili ka na uulang. Maski abutang kadulom sa cell group, sa simbahay group, maliwanag pirmi ang pamati mo. Maski magubat ang problema mo, okay lang sa imo. Nagian dahil kaupod mo si Kristo. Dati habuunon mo magkataman ng disciples kay sisabukan ka. Pero dahil nagharani ang puso mo sa Diyos, pati sa tao nagharani ang buot mo. Loving God, loving people tayo. Naihimo mo magsunod, maghatag, mag-atab, magbisita, mag-imbita, mag-ataman, maglimpya, magpakaon, magluto, magpatawad, magpasensya, mag-cell group, mag-unawa, magsunod. Maski mapagal, everything becomes easy. But when your heart gets far from God, it will affect your obedience. Verse 8, laying aside the commandments of the Lord, may utos na hindi mo na ginagawa ngayon. Anong mga utos yung kapatid na hindi mo na ginagawa ngayon? Lahat ng iyong ginagawa ay galing sa utos ng Diyos. Ang pananalangin, ang pagpapatawad, ang pag-iimbita, winning souls, making disciple, ang pagsisel group, pagtuturo sa mga bata, bringing your tithes and offering, seek ye first the kingdom of God, helping the poor, preaching the gospel. When you lay aside the word of God, your heart has already begun to move away from Him. A man who lay aside the word of God to do something that God forbids, or to quit doing something that God requires, has a heart far from God. When your heart gets far from God, it affects your obedience. Pangatlo, kapag napali ang puso mo kay Lord, it will affect your worship. Sabi ng verse 6 and 7, in vain do they worship me. In vain do they worship me. Kapag ang puso ay malayo, apektado ang pagsamba. Marami ka na ngayong time sa lakwatsa, wala ka ng time sa pagsamba.
Wala ka ng time ngayon sa pagsamba, pero mayroon kang time, maraming time sa barkada. Nakaabot-abot maski diin-diin na lugar, maski mga harayo na lugar. Pero sa simbahan na haranihon, diri na kasusog. Naharayo ang puso, apektado ang pagsamba sa Diyos. You will praise God with your mouth, but your heart will be far away from Him. Sinasamba ang Diyos ng nguso, ngunit ang puso ay malayo sa Kanya. Ito yung matindi. Nasa loob ka pa, pero ang puso mo ay wala na. Maaring kumakanta ka pa, pero yung damdamin mo, wala na. Religiosity na lang ang pagdalo sa church. When you have a heart from God, your worship will only be from your lips. It won't be from your heart. Many sing hymns from their lips, not from their hearts. Meron po ba dito mga kapatid na nagli-lip singing ka na lang? Kapatid, dama mo pa din ba ang pagsamba sa Diyos? Kailan ka ba huling umiyak? Di ba dati iyaking ka kay Lord? When was the last time you cry in the presence of God? Sa pag-worship mo sa Kanya. Kapag ang puso'y napalayo, lumalayo ang loob sa pagsamba. When your heart gets far from God, it will affect your doctrine. Kapag malayo ang puso, apektado ang nais mong turo. Ang gusto mo lang pakinggan ngayon, yung nais mong mapakinggan. Ayaw mong pakinggan yung dapat mong mapakinggan. Verse 7b, teaching for doctrines the commandments of men. Naghahanap ka na ngayon ng doktrinang sasang-ayon sa kakuriputan mo. Dahil malaki yung income mo, manghihinayang ka at ayaw mong mag-ikapo, hahanap ka ngayon ng simbahan o doktrina na against sa pag-iikapo to justify your stinginess and greediness. Mahirap makapasok sa kaharian ng langit ang mga mayayaman, sabi ng Panginoon. Mas madali pa sa isang kamelyo ang sumuot sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Kapatid, galit ba ang Panginoong Hesus sa mga mayayaman? Hindi. Was He anti-rich? No, He is not anti-rich. Jesus is anti-greed. Kinokontra ni Jesus ang kasakiman at pagiging gahaman sa kayamanan. Sapagkat ito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Covetousness is just as a sin of idolatry. Pati pag mo Muslim, papasukin mo to justify you na magkaroon ka ng 2, 3, 4 na asawa. Pati pagsali sa relihiyon na sumasang-ayon sa kasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, sasalihan mo para ma-justify mo ang nararamdaman mo. Kinumpetensya mo pa ang El Shaddai, ngayon sumali ka sa Diyos ko day. Mga agaw ng lakas fellowship. Tatalikuran mo ang doktrina ng katotohanan para paniwalaan ang doktrina ng kasinungalingan na sasang-ayon sa pita ng iyong laman. 2 Timothy 4:3, when your heart is far from God, there are many doctrines that men teach to convince you to deny the Lord and the truth of His holy words. When your heart gets far from God, it affects your faith. In verse 9, you reject the commandment of God. Apektado ang pananampalataya. Kapag ang puso'y napalayo, you will begin to doubt. Magsisimula kang magduda, mag-alilangan, bakit ang puso mo'y malayo na kay Lord? Your narrative will begin to change. Iba na ngayon yung lumalabas sa bibig mo. Noon, kapag punong-puno ka ng faith, punong-puno ka ng pangarap, punong-puno ka ng expectation, anticipation, na mamatayin mo, excitement, na i-internalize mo, nahimuon ni Lord sa imo. Sabi mo, Nuno, pag pinayaman kita ni Lord, mapatindog ako dako-dako na balay. Papa, masakat ako sa bintana. Ayaw, Nuno, kay kun mahulog ka. Basta Papa, masakat ako sa bintana. Sabing ayaw kay kun mahulog ka. Basta Papa, masakat ako. Kinuha mo bigla ang sinturon nan pinaha mo ang bata mo.
Sabing diri ka magsakat, kay kung mahulog ka, pinaha mo na ang bata mo. Wala pa nga ni ang balay, na i-internalize mo na feel mo na dahil ang faith mo ay talagang excited na excited kay Lord. Pero kapag apektado yung pananampalataya, pag napalayo ang puso kay Lord, apektado ang pagtubod, ay, kumusta ang buhay? Ay ambot. Anong plano? Ay ako pagparahaputa, maghanap ka ng iba na kaistorya. Kapag lumayo ang puso sa Diyos, ang pumapalit ay pagdududa, pagdadalawang isip, pag-aalilangan. Asan na yung paganda ng paganda, pabuti ng pabuti? Magantay ka, kapatid. Verse 13, when your heart is far from God, the Word of God has no effect on you. Sadly, there are some today whose hearts are far from God, that this sermon has bounced off your head without reaching your mind or your heart. Don't let this be the case with you. Kumusta ang puso mo, kapatid, ngayon? Sabi ng Biblia, guard your heart, for out of it are the issues of life. Proverbs 4:23. 1 Samuel 16:7, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Sa puso nakatingin ang Diyos. Pwedeng masayang mukha, pero malungkot ang puso. Pwedeng marumi ang damit, pero malinis ang puso. Pwedeng hamak ang itsura, pero ang puso sobrang ganda. Ang puso mo ang totoong ikaw. Get your heart closer to God. Sabihin mo, Panginoon, bihagin mo ang puso ko. Steady your heart in God. My heart belongs to God. My heart is owned by God. Love God. Obey God. Worship God. Love His Word. Have faith in God. Ingatan natin ang ating pag-ibig, ang ating pagsunod, ang ating pagsamba. Ang mga salita niya sa iyo, ang pananalig mo, ingatan mo. Ang puhunan natin ay ating puso. Pagkatiwala natin, ipabihag natin sa ating Panginoong Diyos. Kapag ang puso ay malapit na malapit sa ating Panginoon, lahat ay nagiging ayos. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sana po kayo po ay nakatanggap. Palakpakan nga natin ng malakas ang ating Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sumating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaigatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. God bless you.